Bago pa ilabas ng Korte Suprema ang desisyon sa petisyon ni VP Sara Duterte, kumalat na ang isang Facebook post na nagsasabing idedeklara na unconstitutional ang impeachment articles. Ikinagulat at kinestyon ito ngayon ng ilang legal expert. Alamin ang mga detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Ilang araw bago opisyal na ilabas ng Korte Suprema ang kanilang ruling sa petisyon ni Vice President Sara Duterte, kumalat ang isang post na sinasabing idedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment. Sa Facebook post ng kolumnistang si Antonio Montalban, sinabi nito na ibinahagi sa kanya ng isang SC Insider na wala nang magaganap na impeachment trial. Ang FB post na umani ng daan-daang reaksyon, almost 100% accurate kung ikukumpara sa inilabas na desisyon ng SC noong Biyernes. Aniya, 12 Duterte appointee SC justices ang papabor sa unconstitutionality ng impeachment proceedings. Si Senior Associate Justice Marvic Leonen ang magiging ponente ng desisyon, samantalang sina Justices Benjamin Caguioa at Raul Villanueva raw ang hindi sasang-ayon dito. Tanging sina Justices Leonen at Caguioa na lang ang natitirang Aquino appointees, samantalang si Justice Villanueva naman ang nag-iisang Marcos appointee. Nang ilabas ang ruling ng SC, kumpirmado na si Justice Leonen ang ponente. Pero ang naging voting process, unanimous. Kung ikukumpara sa impormasyon ng umano'y SC Insider, imbis na mag-dissent, nag-inhibit o piniling hindi bumoto ni Justice Caguioa. Samantalang si Justice Villanueva naman, sumama sa mga pumabor sa desisyon. Ang isang Duterte appointee na si Justice Singh hindi rin nag-participate dahil on leave. Ayon sa umano'y SC Insider, politika ang nasa likod ng latest ruling ng SC. Sa FB post ni Montalban, sinabi rito na sinadya umano ni Senator Cheese Escudero na i-delay ang trial dahil alam niyang idedeklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Si Senator Bongo Umano ang nag-manage ng loyalty ng mga magistrado na isa sa mga pinakamalaking beneficiary ng mga umano'y budget insertion ni Escudero. Bukod pa riyan, may reward umano si Justice Leonen sa gagawing desisyon. Ang maging Chief Justice appointee ni VP Sara sakaling manalo siya sa pagkapangulo sa 2028. Isa si former Law Dean Attorney Mel Santamaria sa mga naunang kumontra sa mga kumalat na FB post nitong nakaraang linggo, kaya laking gulat daw niya nang lumabas ang ruling ng SC. Nakapagtataka. So hindi mo maiiwasan magkaroon ng speculation ang ating mga kababayan na nabasa yung rumor na yun sa mga Facebook, Twitter, etc. na parang may leak dyan. Ayon sa Korte Suprema, kinukonsiderang unconstitutional ang impeachment articles kay VP Sara dahil sakop umano ito ng one-year bar rule. Pero para kay Attorney Santamaria, inconsistent ito sa mga legal precedents ng impeachment cases. Dahil kahit na hindi dumaan sa committee referral sa Kamara, ang naunang tatlong impeachment complaint itinuring pa rin itong dismissed ng Korte nang matapos ang 19th Congress. So sabi ng Korte Suprema, dati kung walang referral, walang initiation. Sa desisyong ito, ang katangi-tanging ma-observe ninyo, walang nangyaring referral. Pero may itinuring na dismissal. Na itinuring na natapos ang first step. So ngayon, basta't ikaw ay nag-file, tama naman ang pagkakalendar nito, pero kung hindi nyo pinag-usapan at ni-refer at hinintay nyo matapos ang termino ng Kongreso, ituturing na dismissal. Ani Attorney Santamaria, hindi ka bigla-bigla na magkakaroon ng speculations sa kung mayroon bang political motive sa likod ng SC ruling na ito. Sabi nga ng isang US Supreme Court Justice, gone are the days na we treat Supreme Court Justice with a halo on their head, na parang santo sila at hindi na nagkakamali. Paninindigan ng SC, there is a right way to do the right thing at the right time. Mayroon pang pagkakataon na magsumite ng motion for reconsideration ang Kamara, pero sakaling hindi ito paboran ng Korte Suprema, sa February 6, 2026 pa uli maaaring simulan ang susunod na impeachment complaint laban sa